I'm not a supporter of Kiko Pangilinan, pero bibigyan natin ng reaction itong ginawang reaction ni Doc Adam sa video ni Kiko Pangilinan. Pinaka-powerful na medicinal plant ang sili labuyo na anti-cholesterol, anti-diabetes, anti-hypertension. Patapos kong inumin ng 3 buwan, yung cholesterol ko bumagsak. Yung boundary na diabetes, borderline, nag-normal. Para sa akin, this statement is misleading. Ayon sa opinyon ni Doc Adam, misleading ang statement. Paanong hindi magiging misleading ang statement? Pinutol mo yung video. Walang problema sa pagputol ng video o pag-skip sa ibang part ng video kung hindi mahalaga ang tatanggalin. Pero kung ang tatanggalin ang pinakamahalagang part para lang malihis ang context ng video at para gumawa ng issue at para gumawa ng sariling narrative, abay Doc Adam, wala kang pinagkaiba sa mga quack na tinatawag mo para lang mag-viral at kumita dito sa social media. Okay, i-play natin yung part na pinutol ni Doc Adam tapos sinabi niyang misleading. 3 times a day. 3. Pero always consult your doctor. Always consult your doctor, ha? Pero ang doktor na kinonsult ako, Dr. Jaime Galvestan. Dating Secretary of Health. Ngayon, ang tanong natin dito kay Doc Adam, bakit mo pinutol, Doc Adam, yung part na sinabi niyang always consult your doctor? Tapos, sinabi mong misleading. Natural, kinuha mo lang yung part na mag-fit sa narrative mo. Abay, misleading talaga iyon. Unfortunately, the important part doon sa video, hindi mo isinama. Wala namang issue. Ginawan mo lang ng issue para masabi mong misleading at maging issue. Tapos, sabi pa dito ni Doc Adam sa video niya, as a politician, dapat he needs to clarify his statement. Hindi pa ba malinaw sa iyo yung always consult your doctor? Ano ba ang motibo mo sa pagputol and not paying attention sa nakalagay na paalala all throughout this video na always consult your doctor? At isa pa, mayroon akong napansin dito sa video ni Doc Adam. Bakit kaya nawala yung always consult your doctor? Kasi nung chinek ko yung video ni Kiko Pangilinan, all throughout his video, mayroong always consult your doctor. Pero dito sa video ni Doc Adam, naglagay nga siya ng disclaimer niya, pero tinanggal naman niya yung always consult your doctor na nasa video ni Kiko Pangilinan. Tapos sasabihin niya misleading. Pero sa ibang part naman ng video ni Doc Adam, nandun naman yung always consult your doctor. Siguro hindi na lang niya tinanggal o tinabad na lang siya dahil siguro maliit lang yung part na yon. At hindi masyadong kita dahil nakafocus yung muka ni Doc Adam dito sa part na to. Not unlike dito sa nawala yung always consult your doctor. Hindi siguro niya in-expect na may makakapansin nito. Hay naku Doc Adam, may mai-content at makasawsaw ka lang talaga sa sikat na personalidad para kumita. Kukuha ka ng part na gusto mo sa isang video tapos gagawa ka ng video na mag-fit sa narrative mo. Pinuputol mo yung video hanggang sa mawala na sa context at magmukha na silang mali at ikaw na lang ang tama at bida. Kaya ka siguro nakasuhan dahil sa ganyang pamamaraan mo. Sawsaw ka ng sawsaw sa mga content creator at tinatawag mong quack. Pero sa pamamaraan mo ng pagkukontent, para ka na ring isang quack personality dito sa social media. Mahina kasi ang ebidensya dito. Most of the studies which have been done on siling labuyo have been done on animals, hindi tao. The human studies that I have seen have shown consistent messaging. Either one, siling labuyo provides no strong benefits to cholesterol, blood pressure, or blood sugar. Or 2, there are weak forms of evidence. Sabi ni Doc Adam dito, ang siling labuyo provides no strong benefits o weak forms of evidence. Alam naman natin at hindi maikakaila na evidence for the effectiveness of herbal medicine is generally limited. Sa tingin ninyo bakit? Siguro isa ng reason ng pondo at base dito sa nabasa ko, the reason why there's limited evidence in herbal medicine is due to several factors.
including the difficulty in standardizing herbal products, the lack of comprehensive information on their composition, and the challenges in conducting robust research. Ganun pa man kahit na limited ang evidence, hindi maikakaila ang magandang na idudulot nito sa ibang tao. Kaya the regulation and use of herbal medicine is a topic of debate. At hanggang may nakikitang magandang dulot ang mga halamang gamot sa tao, hindi pa rin natin madedenay na when God created the earth, inilagay niya ang mga halamang gamot na nasa paligid natin. It's up to us who to trust. Either way, both synthetic and herbal ay may pros and cons. Lilinawin ko, I'm not against in medical advances. Binigyan ng Diyos ang tao ng talino para tumuklas at magamit natin sa mabuti. Unfortunately, when greed in the context of medical advances can lead to dangerous outcomes when it prioritizes profit over patient safety and ethical considerations. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang tao, maging ang ibang doktor and expert, they tend to do their own observation and research. And the sad reality, ang taong bayan ang naapektuhan because when greed in the context of medical advances, ang hirap ng malaman kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Anyway, bago pa tayo pumalaot dyan, bumalik na tayo dito sa Siling Labuyo. Pakinggan natin itong video. Mariel, a research from Cleveland Clinic's Heart, Vascular and Thoracic Institute suggests that people who regularly eat chili peppers may have a significantly reduced risk of dying from cardiovascular disease or cancer. To assess the effects of chili pepper on health, researchers gathered health and dietary records of more than 570,000 individuals in United States, Italy, China, and Iran. This allows the comparison of those who regularly eat chilies to those who rarely or never eat chilies. The analysis found that people who eat chilies regularly had a 26% relative reduction in cardiovascular mortality, a 23% relative reduction in cancer mortality, and a 25% relative reduction in all-cause mortality. So, hindi natin madidisregard yung research patungkol sa buting dulot ng chili pepper dahil maganda yung naging resulta at kung talagang matututukan at mapupondohan yan to study further, abay very interesting. Dahil imagine, ang daling magtanim ng chili pepper at kung mapatunayan na iyan ay gamot, siguradong malulugi ang mga pharmaceutical companies. Kaya sa opinion ko, they will not go further on that research. Kasi kapag napatunayan nila na ang chili pepper ay gamot, maraming business ang magsasara. Capsaicin is the compound that gives chili its characteristic of hot taste, and previous studies found that this compound has an anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancer, and blood glucose regulating effect. Senior author and cardiologist at Cleveland Clinic's Heart, Vascular and Thoracic Institute, Dr. Boshu, said in a statement that they were surprised with the findings. He added and warned that the exact reason and mechanisms that might explain it, though, are currently unknown. Therefore, it is impossible to conclusively say that eating more chili pepper can prolong life and reduce deaths, especially from cardiovascular factors or cancer. The research team said that they are continuing to analyze their data. They noted that the amount of and type of chili pepper varied across the studies, making it difficult to draw conclusions whether exactly how much, how often, and which type of chili pepper may give health benefits. Mariel? Kahit yung nag-conduct ng research, na-surprise sila sa result. So, hindi pa din natin pwede disregard yung claim ng iba na mabuti ang naging dulot ng chili pepper sa kanila. Yun nga lang, kailangan pa ng further studies. Pero wag na tayong umasa na iyan ay sasabihin nilang gamot. Anyway, let's continue kung anong sinasabi dito ni Doc Adam. Now I know hindi niya sinabi na gamot yan. Oh, alam mo naman pala na hindi niya sinabing gamot yan. So, anong misleading sa content? At ano ang hindi clear sa content kung sinabi naman niya na consult your doctor? But there are many people in the Philippines that will see messaging like that and believe na kaya nila gamotan ng sakit nila gamit ng Siling Labuyo. So, ang tingin mo sa marami sa mga Pilipino, mga tanga. Kasi nga, yung mga message na ganyan, naniniwala ka agad. Kahit na sinabi dyan doon sa content na consult your doctor. Ito ang hindi mo naiintindihan, Doc Adam. Akala mo tanga ang mga Filipino. Ang hindi mo alam, dahil sa kahirapan, sinusubukan nila ang mga ganyang herbal medicine. Dahil kung may kakayanan yan, siguradong sa doktor ka agad yan tatakbo.
At sa mga tao naman na may kakayanan na bumili ng gamot pero mas believe sa herbal at may doktor naman sila na open both types of medicine, iyan ay choice na nila, not because tanga or madaling maniwala. Because all these herbal medicines have been used for centuries, so hindi pa rin natin pwedeng i-disregard yan. Kaya wag masyadong tatangahin ng mga Pilipino, Doc Adam, kasi malinaw naman doon sa content ni Kiko Pangilinan na consult your doctor at malinaw naman at walang misleading statement dahil ikaw na rin ang nagsabi, hindi sinabi ni Kiko Pangilinan na gamot ang chili pepper. And that's why, in my opinion, when you're making statements like this as a politician in front of many people, you need to be very, very careful to clarify what you mean by the statements. Ano pa bang clarification ang gusto nitong si Doc Adam? At gigil na gigil dito sa video niya. Dahil una, si Doc Adam na rin ang nagsabi na hindi sinabi ni Kiko Pangilinan na ang siling labuyo ay gamot. Pangalawa, kung papanoorin ninyo ng buo yung video ni Kiko Pangilinan, sinabi niya doon kung sinong doktor yung nag-recommend sa kanya ng siling labuyo. Doktor yon, so ibig sabihin may alam. At dahil nakarelay lang si Kiko Pangilinan doon sa sinabi ng doktor, at dahil hindi doktor si Kiko Pangilinan, wala na siyang dapat i-clarify pa. At ano pa bang clarification ang gusto mong marinig kay Kiko Pangilinan? Dahil, pangatlo, hindi nagkulang si Kiko Pangilinan sa paalala na consult your doctor. Pang-apat, mayroong nakasulat doon sa video ni Kiko Pangilinan na always consult your doctor. So ano pa ang dapat i-clarify ni Kiko Pangilinan dito? Alam nyo, napakadaming doktor ang nagko-content dito sa social media. Okay naman, pero itong si Doc Adam ang isa sa pinakamahilig sumausaw sa mga viral at sikat na personalidad. At para bang yung alam niya lang at napag-aralan niya lang ang valid. At ang matindi, madalas hindi niya i-play ang buong video. Gagawa niya ng issue kahit na nga may disclaimer o malinaw ang statement ng video na nireactionan niya. Kukunin niya yung part na magiging controversial at mga followers naman niya na sobrang bilib sa kanya, hindi na i-double check yung video na nireactionan ni Doc Adam. Hindi nyo ba napapansin? Kasi ang tingin ko, para bagang itong si Doc Adam, ang tingin niya sa mga Pilipino ay mga tanga at madaling linlangin. Nag-aral magtagalog to win the heart of the Filipinos. Isang doktor na intrigero, ginagamit niya ang content na mga viral at sikat na personalidad. Mas papanoorin syempre pag sikat. Kaya noong paman, napaisip na ako sa layunin talaga ng doktor na ito. Lilinawin ko ha, ito ay obserbasyon at opinion ko lamang sa nakikita kong layunin ni Doc Adam. Kaya maaaring tama ako, maaari ring mali. Concern nga ba o for the views and money? Kayo, anong masasabi ninyo?